Mabilisang annulment papers sa presyong paluwagan lang dahil walang pambayad ng isang bagsakan. Pumayag ang biktima sa payment scheme na patak-patak lang pero nang ipa-verify sa korte ang lahat pala ng dokumentong ibinigay sa kanya, peke! Mahuli na kaya ng mga otoridad ang con artist di umano na nag-aala fixer daw ng annulment papers? Kamakailan naging mainit ang posibleng pagsasabatas ng diborsyo sa bansa habang hindi pa ito naaprubahan ng Kamara. Annulment ang tanging karapatan ng mga mag-asawa na gusto ng maghiwalay. Isa si Angel, hindi niya tunay na pangalan, sa naghahangad na mag-file ng annulment dahil sa hindi magandang karanasan sa kanyang ex-partner. During marriage kasi, ang problema ko sa kanya is napakabatugan niya. May verbal abuse pa siya eh. Sinasaktan din niya yung mga bata eh. Sa kanyang paghahanap online kung sino ang maaaring makatulong sa kanyang nais na hiwalayan, dito niya nakilala ang babaeng tinawag naming si Rina na nag-o-offer ng rush annulment. Actually, 150,000 pa yun eh, na rush annulment, pero cash. So, hindi ko kaya ng cash. Kaya, isinantabi ko muna. Pero dahil wala raw siyang ganong kalaking halaga, may kakaibang alok sa kanya si Rina. Annulment paluwagan? Wow! Monthly payment ang peg! Parang hulugang appliances lang! Pero kailangan magbayad ka ng 35,000 na cash. Pero isang araw, matapos makapaglabas ni Angel ng kabuang halaga na 185,000 pesos, bigla na lang daw nag-chat si Rina para sabihin na na-scam daw siya ng kanyang tagalakad ng mga papeles. Sa pagsasaliksik ng resibo, hindi pala nag-iisa si Angel. Inatulan din ni Monique ang annulment na paluwagan na inalok hindi umano ni Rina noong 2023. Na-meet ko siya December 2022, pero nag-start kami ng paluwagan is January 2023. Pero tulad ni Angel, nangatwiran si Rina kay Monique na naloko rin siya ng tagalakad ng papeles. Pero para daw makasiguro sa papeles na ibinigay sa kanya ni Rina, nagpasya sina Angel at Monique na ipa-verify sa korte ang mga dokumentong hawak nila. Nang sumagot ang korte tungkol sa kanilang katanungan, pina-verify ko doon kung yung mga document ko ba legal. Tapos it turned out na peke pala yun. Dalawang ginang na sina Angel at Monique kumagat sa annulment paluwagan na offer ni Rina. Hindi niya tunay na pangalan. Nang ipa-verify sa korte kung legit ang annulment papers na nilakad daw ni Rina, kumpirmado ang mga papeles na ibinigay sa kanila ni Emeline, eke at walang bisa. Nung time na na-scam kami, parang na-disappoint ako kasi syempre, malaking pera yun eh. Saka yung alam mo yung length ng hinintay namin, nakala namin anal na. Which is hindi pa pala. Yung mga plano sana na makapagsimula kami ng mga bata ng fresh start. Parang nagsisimula ka ulit. Isinangguni na nila sa Criminal Investigation and Detection Group ng Bulacan Provincial Field Unit o CIDG Bulacan PFU ang modus di umano ni Rina. Tayo po ay narito ngayon sa satellite office ng CIDG Bulacan Provincial Field Unit. Makakausap po natin yung mga operatiba, yung Deputy Chief para sila na ho ang magbigay ng detalye kung paano pinild up ang kaso at paano nila ito inoperate. Nung matanggap niyo ho itong sumbong na ito, Deputy, paano niyo ho binalidate yung informasyon? Sir, siyempre kailangan nung dumating to, iba-validate namin kung totoo nga talaga itong ano. Naglabas sila sa akin ng mga resibo, then yung ibang dokumento, pina-verify natin sa RTC Manila at saka RTC Pasig na fictitious yung binigay ng mga dokumento. Sa investigasyon, lumalabas na nag-o-offer din daw pala si Rina ng Sharia divorce na paraan ng hiwalayan sa Islam. Ang catch, kailangan daw munang mag-convert ang client sa reliyong Islam para ma-avail ito. Paano nyo in-engage yung suspect kung malaman nyo yung kanyang motive po? Through text messages ng mga complainant, nandito rin kami na laruin lang nila kasi nung una, umayaw eh. Nung nasabing ibabayad yung buo, nag-goal. Nang magkasundo na sa oras at lugar kasama ang resibo, isinagawa ng CIDG Bulacan ang entrapment operation para madakip ang suspect.
game plan kasama ang isang police agent. Magpapanggap si Angel at Monique bilang bagong mga kliyente na mag-a-avail ng Sharia divorce sa isang fast food chain ang napagkasundo ang Nita Place. Matapos ang mahigit isang oras na paghihintay, dumating na si Rina, ang fixer na scammer di umano, nagdadalang tao pala. Kasama rin niya ang isang batang babae na kanya raw palang anak. Bakit naman idinamay pa ang mga bata, ma'am? Isang babae ang nag-aala fixer ng annulment online at ang kanyang offer, annulment ala paluwagan. Pero ang kanyang pag-aayos ng mga papeles, isang scam daw pala. Dalawa lang sina Angel at Monique sa mga nabiktima di umano ni Emily. Kayo ang complainant dito, kayo ang pinoko. Hindi may pwedeng siyang masusunod sa inyo. Matapos na manghingi ng tulong ni Monique at Angel sa CIDG Bulacan PFU, June 11, 2024. Kasama ang resibo, isinagawa ang isang entrapment operation para mahuli ang itinuturong annulment scammer. Makalipas ang wala pang isang oras na pag-uusap, nagkaabutan na ng down payment na nagkakalagang 41,000 pesos. Nanay ko po, bawal ang pag-fixer at lalong bawal po ang pameke ng mga papeles. Layo niyo yung bata, layo niyo yung bata. Ikaw hindi ka naman manahimik kung mag sa balang ibo. Ano man ang sasabihin, hindi maaaring gamitin yung pabor o laban sa'yo. Matapos mabasakan ng kanyang mga karapatan, dinala na ang suspect sa custodial facility ng Bulacan. Dito, kinumpronta na ni na Angel at Monique si Rina. Inubos na yung pasensya ko, di ba? Sinabi ko sa'yo, pinigyan ka hanggang next week. Gawin mo ng paraan yan, or papakulong ka na. Nang makapanayam ng resibo ang suspect, depensa niya. Hindi mo lang check ko talaga. Siyempre, wala naman pong naniniwala eh. Alam mo na fake yung dokumento. Kasi yun nga, yung February na na nalaman ko po na po, ginagawa ko lang para. Bakit hanggang ngayon ginagawa ko? Hindi na po siya, Sharia po yun. Isa ko sa nagpalabas ng pagpapatunay na peke ang mga papeles ng suspect, ang Pasig City Regional Trial Court. At dito ko sa dokumentong ito, yung certification na kanilang nilabas. 7 dokumento na nakalap o na-recover mula sa suspect ang lumalabas na puro peke, fraudulent at pinirata. Naharap si Rina sa kasong estafa at falsification of public documents. Kung sakaling mapatunayang may sala, maaari siyang makulong ng 6 hanggang 12 taon. Kung kukuha sila na magpoproseso ng kanilang annulment case, yung legit, kailangan mag-verify rin sila kung totoo nga yung taong kausap nila. Sayang ang pera, sir, hindi pinupulot ang pera. Hindi maikakailang it's complicated ang usaping hiwalayan. Pero sa panahong broken-hearted ng mga biktima, huwag namang abusuhin ang kanilang kahinaan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.